ang rehimeng Islamiko ay gumagawa ng matinding krimen laban sa sangkatauhan. Kasinungalingan ang mga numerong sinabi nila. Hindi totoo ang sinabing 12,000 na patay. Pumatay na sila ng mahigit 3,000 katao. Wala nang pag-uusap sa inyo. Hindi na namin kayo hihikayatin na sumama sa taumbayan. Nangangako ako, lahat ng gagawin namin sa inyo sa bawat pulgada ng lupa ng Iran ay magiging bahagi ng kasaysayan nito. Ipakikita namin sa inyo sa lalong madaling panahon, hindi kami magpapakita ng awa. Ipapakita namin sa inyo ang kamatayang hindi ninyo kailanman naisip. Salamat sa mga nasa labas ng Iran sa pagiging boses namin. Nakikita namin kayo. Magkita-kita tayo sa Iran sa lalong madaling panahon. Mabuhay ang Iran at ang hari. Ginawa na ito dati ni Ayatollah Khamenei. Inuulit lang niya ngayon. At paulit-ulit pa. Mahigit 2 linggo nang may malawakang internet blackout sa bansa at kaunti lang ang impormasyon. Tinatayang ilang libo hanggang 30,000 ang namatay ayon sa ulat at 100,000 ang nasugatan. Ngunit umpisa pa lang ito. Kita mo, kahit tumigil ang lahat ng protesta ngayon, hindi titigil ang patayan. Dahil, tulad ng maraming beses noon, maaaring gamitin ng rehimen ang mga protestang ito bilang panakip butas. Isang dahilan para tuluyang lipulin ang mga minorya sa Iran. Laging kinamumuhian ng Ayatollah ang mga minoryang Kurd, Baluchi, Arabo at Azeri na siyang laging nagdurusa nitong 4 na dekada. Pagkatapos ng video, maiintindihan mo kung paano sinadya at systematic ang karahasang ito. Pati ang dahilan nito. Sa unang pagkakataon sa maraming dekada, nagsasama ang mga minorya sa Iran para pabagsakin ang pamumuno ng Ayatollah. Bago magsimula, paalala lang na delikado sa YouTube algorithm ang ganitong video. Suportahan sa pagpindot ng subscribe button para mapanood ng iba. Simulan na natin. Alam mo na halos 99% Muslim ang populasyon ng Iran at ang Islamic Republic ay nakabatay sa Islam. Sa nakaraang 2 linggo, sinunog ng mga nagpoprotesta ang hindi bababa sa 200 at 50 moske sa bansa. 61 sa Tehran. Ang mahalagang tanong ay, paano tumutugon ang rehimen? Hindi kung bakit nasusunog ang mga mosque. Karaniwan, mabilis umaksyon ang Iran kapag hinahamon ang Islam. Umaabot pa sila sa pagbabanta ng kamatayan. Kahit pa sa ibang bansa ito nangyari. Pero sa pagkakataong ito, kakaiba at piling-pili ang naging tugon nila sa Iran. Oo, patuloy na tinatawag ng presidente at kataas-taasang pinuno na terorista ang mga nagpoprotesta at laganap ang karahasan habang naglalabasan ang mga tao sa kalsada. Patuloy na nagpapalabas ang state media ng larawan ng sinunog na mosque at Quran para mag-udyok ng galit at ilihis ang opinyon laban sa protesta. Di nila ipapakita ang tunay na kalupitan. Ayon sa Reuters, inilaan ng IRGC at gobyerno ang pinakamalakas nilang puwersa sa mga minoryang rehiyon. Ayon sa isang opisyal ng Iran na hindi nagpakilala para sa kaligtasan, ilan sa mga pinakamadugong sagupaan at pinakamaraming namatay ay sa Kurdish na lugar sa Hilagang Kanluran. Matagal nang lumalaban sa kontrol ng Tehran ang mga rehiyong ito at palaging malupit ang rehimen sa kanila. Sa Ilam, karamihan Kurdish, sinalakay ng mga nagpoprotesta ang IRGC base sa Malakshahi. Noong Enero 3, tumugon ang mga Revolutionary Guards sa pamamagitan ng pag-akyat sa bubong at pagpapaputok ng baril direkta sa mga tao. Heto, panoorin mo mismo. Kami para sumali sa Hey. Itigil mo, itigil mo, itigil mo. Hindi na kami sasali. Ayon sa saksi, inakala ng iba na airstrike yun dahil hindi nila nakita sa bubong. May namatay agad bago pa nila maintindihan ang nangyari. Ngunit hindi pa pala sapat ang pagdanak ng dugo. Kinabukasan, sinalakay ng puwersa ng rehimen ang ospital sa Elam kung saan dinala ang mga sugatang nagpoprotesta. Nagpaputok sila ng tear gas, binasag ang mga pinto, at binugbog pati ang mga doktor at nurse.
dahil lang sa pag-aalaga sa sugatan. May halos kaparehong nangyari kamakailan sa Sistan, Balochistan. Noong Enero, siyam matapos magdasal sa Makhi Mosque ng Zahedan. Lumabas sa kalsada ang mga sumasamba at sumigaw laban sa rehimen. Sinalubong sila agad ng putok ng baril. Nagpadala ng maraming seguridad sa lugar at agad nagpaputok sa mga di-armadong nagpoprotesta sa labas ng moske na nagresulta ng maraming sugatan pati kababaihan. Lalong nakakatakot ang pag-ataking ito dahil hindi pa rin tuluyang nakakabangon ang lungsod mula sa madugong masaker noong Biyernes ng Setyembre 2022. Nagpaputok noon ng baril ang mga sniper ng rehimen sa mga mapayapang Baluch na nagpoprotesta matapos ang lingguhang dasal na nagresulta sa di bababa sa 66 na patay kabilang ang mga bata. Namatay pa ang 16 sa mga sumunod na araw. Sabi ng mga saksi, sinadya ng puwersa ng seguridad na paputukan mula sa bubong, tinatarget ang ulo at dibdib ng mga sumasamba. Sa huli, 82 ang namatay noong 2000 at 19 pansamantalang nasakop ng mga nagpoprotesta ang mga kalsada ng Mashar. Nagpasya ang Tehran na magpadala ng Islamic Revolutionary Guard Corps na may armored vehicles at mabibigat na armas. Sa loob ng susunod na 4 na araw, walang awang pinagbabaril ng IRGC ang 2 ng mga nagpoprotesta gamit ang mga machine gun na nakakabit sa mga truck. Ayon sa ulat, 148 katao ang napatay sa Mashar at paligid nito sa loob ng 1 linggo. Pero tandaan mo ito, ang mga ito ay ilan lamang sa mga pangunahing insidente na nakalabas sa publiko. Ang halos hindi nakikita ng mundo ay ang daan-daang maliliit na pagsupil na tahimik na nangyayari, malayo sa mga kamera at international na media. Kapag nagiging banta sa rehimen ang mga nagpoprotesta, paulit-ulit lang ginagamit ni Ayatollah Khamenei ang dating paraan. Ang mga nagpoprotesta ay agad tinuturing na kaaway ng Diyos, separatista o bandido, hindi na bilang mamamayan. Ganito ginagawang dahilan ng rehimen ang relihiyon at batas para pumatay. At tila inuulit nila ito ngayong 2026, matagal nang napapansin ng mga Iranian ang ganitong pattern. Lalo na kapag nag-aaklas ang mga pangunahing lungsod sa gitnang Iran. Karaniwan, pinipigil ang protesta gamit ang riot police, tear gas, batuta, pag-aresto, at minsan totoong bala. Brutal ito, pero mas grabe pa sa ibang lugar. Kapag ang mga Kurd sa Javanrud o ang mga Baluch sa Zahedan ang nagpoprotesta, todo-todo ang tugon ng rehimen. May mga armored personnel carrier at machine gun at buong mga komunidad ay sinasarado. Sa pagdaan ng mga taon, libu-libong Kurdish, Baluchi, Arab at ibang minoryang sibilyan ang napatay sa mga ganitong lokal na pagsupil. Isipin mong mabuhay sa ilalim ng gobyernong laging gumagamit ng relihiyon o seguridad bilang dahilan para bigyang katwiran ang pamamaril sa mga tao, bahay, at komunidad ng inyong mga anak. Kung palaging nangyayari iyon taon-taon, tiyak kukuha ka ng sandata. Gaya ng ginawa ng maraming minorya, lalo na ang mga Kurd. Dahil dito, nagkaroon ng armadong kilusan sa mga rehiyong ito bago pa ang mga protesta. At kaya nangunguna ang mga Kurd at iba pang minorya sa kasalukuyang protesta ngayong 2026. Pero bakit tinatarget ng rehimen ni Khamenei ang mga minorya ng ganoon katindi? Para maintindihan ito, kailangan mong balikan muna ang kasaysayan. Madalas akala ay Persyanong bansa ang Iran, pero mas diverse ito. Mga 51% lang ng populasyon ay Persyano. Ang Turkic Azeri, ang pinakamalaking minorya sa Iran, 24%. Ang Kurd ay 8 hanggang 17%. Karamihan sa kanila ay nakatira sa kanluran. Ang mga Arabo na pangunahing naninirahan sa mayaman sa langis na Timog Kanluran ay nasa 3%. At ang mga Baluchi naman na nasa Timog Silangang bahagi ay bumubuo ng karagdagang 2%. At iyan ay simula pa lang. Meron ka ring mga Lur, Turkmen, Kashki, Turk, Kilak at Mazandaranis. Halos kalahati ng 73 milyong mamamayan ng Iran ay mula sa hindi Persyanong minorya. Matagal nang naninirahan ang mga komunidad na ito sa sariling rehiyon. May sariling wika at madalas ay sariling relihiyon. Karamihan sa mga Kurdo, Baluchi at Turkmen ay Sunni Muslim, di tulad ng elitistang Persyanong Shia. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo nagsimula ang monarkiya ng Iran ng agresibong nation building. Layunin nilang gumawa ng sentralisadong estadong Persyano-Shia at tinrato ang etnikong pagkakaiba-iba
bilang problemang dapat pamahalaan, hindi igalang. Bawal ang mga wikang minorya sa paaralan. Isinantabi ang lokal na kultura. At ang pagpapahayag ng hindi Persyanong pagkakakilanlan ay itinuring na mapanganib. Pagkatalsik kay Shah, noong 1979, umasa ang maraming minorya na magbabago ang sitwasyon. Sumuporta ang mga Kurd, Arab, Baloch at Turkmen sa revolusyon, naniniwala kay Ayatollah Khamenei sa kaniyang pahayag ukol sa pagkakapatirang Islamiko at katarungan. Umasa ang marami na kikilalanin ng bagong sistema ang kanilang mga karapatan at ititigil ang pagtrato sa kanila bilang mamamayang ikalawang klase. Pero agad ding naglaho ang pag-asa. Tuwirang tinanggihan ng revolusyonaryong ideolohiya ng Islamikong Republika ang federalismo. Tinanggihan nito ang kultural na autonomiya at tinanggihan din ang sekular na pluralismo. Tiningnan ni Khomeini at ng kanyang mga kasama ang Iran bilang bansang pinamumunuan ng isang sentral na relihiyosong leader. Hindi isinama sa proyekto ang demokrasya o karapatan ng minorya. Mabilis ding tinalikuran ni Khomeini ang mga minoryang sumuporta sa kanya. Tinawag agad na mga traidor ang mga leader ng Kurd na humiling ng autonomiya o tumangging suportahan ang bagong Islamikong konstitusyon. Noong Agosto ng 1979, halos 6 na buwan pa lang mula nang makuha ang kapangyarihan. Literal na nagdeklara si Khomeini ng jihad laban sa populasyon ng Kurd sa Iran. At ginawa niya ito habang formal pang nagaganap ang negosasyon sa mga kinatawan ng Kurd. Ang desisyong iyon ang nagpasimula ng tinatawag na digmaan sa Kurdistan na tumagal mula 1979 hanggang 1983. Nagsagawa ang Revolutionary Guards at regular na hukbo ng malawak na operasyon sa Kurd, binomba at pinalibutan ang mga bayan at nayon. Maraming lugar ang nawalan ng tao. Pagtapos ng labanan, halos 10,000 Iranian Kurd ang napatay, di pa kasama ang mga pinatay habang nakakulong. Nagpadala ang rehimen ng kleriko sa Kurdistan na naging kilalang hukom na tagabitay para pamahalaan ang panunupil. Hulaan mo kung ano ang kanyang espesyalidad. Kung iniisip mong hinatulan niya ng kamatayan ang libu-libong Kurd, tama ka. Sa mabilisang paglilitis ng ilang minuto, iyon ang ginawa niya. Nagtayo sila ng revolusyonaryong hukuman na mabilis ang paglilitis, walang abogado, walang totoong kaso, at walang apela. Libu-libong Kurd ang sinentensyahan ng kamatayan sa mga paglilitis sa Sanandaj at Mahabad. Naging karaniwan na ang mga pagbitay na ayon sa ulat. Ang mga firing squad ay halos hindi tumitigil sa operasyon sa mahabang panahon. Malalim ang trauma at sugat na kahit matapos ang armadong laban, nanatili pa rin ang takot sa mga sumunod na henerasyon. Lumipas ang ilang taon, iniulat ng Human Rights Watch na sinadyang winasak ng Estado ang mahigit 200 at 71 nayon ng mga Kurdo noong at pagkatapos ng digmaan sa Kurdistan. Imbes na lumambot matapos supilin ang pag-aalsa, isinabatas pa ng rehimen ang kalupitang ito. 10 taon matapos ang pag-aaklas ng mga Kurdo. Muling naglunsad ang pamahalaan ng Iran ng kampanyang militar laban sa natitirang mga Kurdo. Binomba ang mahigit 100 nayon at nagpatupad ng ganap na batas militar gamit ang 200,000 sundalo. Hindi mo aakalain kung gaano kalayo ang ginawa ng IRGC para lang makahanap ng dahilan upang patayin ang mga minorya. Noong digmaan ng Iran at Iraq noong 1980, pinaghinalaan ang mga minorya kahit walang ebidensya. Madalas akusahan ng propaganda ng Tehran ang mga aktivistang Kurdish at Arab ng pakikipagsabwatan kay Saddam Hussein o sa kanluran para bigyang katwiran ang mas malupit na pagsupil. Ang mga Baluchi, karamihan Sunni at nakatira sa hangganan ng Pakistan at Afghanistan, ay tinuring na banta sa seguridad. Maraming aktivistang Baluchi at maging mga leader ng relihiyong Sunni na walang kinalaman sa politika ang ikinulong o pinatay sa ilalim ng malabong mga paratang na may kaugnayan sa smuggling o di umano'y pambansang seguridad. Ang komunidad ng Baha'i ay nakaranas ng matinding pag-uusig. Mahigit 200 Baha'i ang pinatay noong 1980 dahil sa kanilang pananampalataya. Pinagkaitan ng edukasyon, trabaho at legal na karapatan ang mga nakaligtas matapos ideklara ng rehimen na hindi lehitimo ang kanilang relihiyon. Sa lahat ng ito, si Ali Khamenei ay nandoon simula't simula. Una bilang mataas na klerigo, naging pangulo noong dekada 80 at mula 1989 hanggang ngayon ay pinakamataas na pinuno. Pero baka ngayong 2026 na ang taon na pagbabayaran ni Khamenei ang mga dekada ng pagdanak ng dugo. Dahil sa ngayon, ang mga puwersang Kurdish ay mabilis na nagiging pinakamasamang bangungot niya. Pero hindi tulad ng mga naunang protesta,
Ang mga pinakabagong ito ay hindi nagsimula bilang isang etnikong pag-aalsa. Nagsimula sila sa parehong paraan ng maraming pag-aaklas, pagbagsak ng ekonomiya. Pagsapit ng huling bahagi ng Disyembre 2025, ang pera ng Iran ay tuluyang bumagsak, ang mga presyo ay patuloy na tumataas, at ang araw-araw na pamumuhay ay naging hindi na kayang isin ng malaking bahagi ng populasyon. Nagsara ang pangunahing pamilihan, libo-libo ang lumabas, at ilang malalaking lungsod ang sumali agad. Sa simula, karamihan sa mga rehiyon ng Minorya ay nanood lang sa gilid. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil naaalala nila ang nangyari noong nakaraan. At noong mga naunang beses pa. Paulit-ulit nag-alsa ang mga Kurd, Baluchi, at Arabo sa loob ng mga dekada. Pero laging pinipigil ng matinding puwersa. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay nanonood lang, wala silang dahilan para maniwalang magiging iba ang pagkakataong ito. Pero hindi nawala ang mga protesta. Kumalat pa ito na parang apoy at sa huli ay lumampas sa isang hangganan. Mula sa galit dahil sa ekonomiya, naging pambansang hamon ito sa rehimen. Nangyari rin ito sa mga lugar ng mga Kurdo na agad sumali sa pag-aaklas. Noong ika-3 ng Enero, 2026, sumiklab ang mga protesta sa bayan ng mga Kurdo na Malakshihi sa lalawigan ng Elam. Ang mga lokal ay nagwewelga na dahil sa kahirapan at diskriminasyon sa lahi. Nang salakay ng rehimen ang pangunahing ospital ng Ilam at atakihin ang mga sugatang nagpoprotesta, lalo lang nagalit ang mga tao kinabukasan dahil sa nasaksihang kalupitan. Sumali agad sa protesta ang lalawigan ng Kermanshah. Nagsimula ito sa mahihirap na lugar tulad ng Daradrets dahil sa matinding kapabayaan sa ekonomiya at hindi pagkakapantay-pantay sa lahi. Dumating ang sandaling mas kinatakutan ng rehimen kaysa mga protesta. Noong Enero 11, 2026, naglabas ng magkasanib na pahayag ang koalisyon ng 19 etnikong grupo at minoryang organisasyon sa Iran. Walang ganitong pangyayari sa modernong kasaysayan ng Iran, kahit noong monarkiya o pagkatapos ng revolusyon. Sama-samang sinuportahan ng mga kinatawan ng Kurd, Baluchi, Awazi, Arabo, Azeri, Turkmen, Kashkai, Lur, at iba pa ang pag-aaklas. Nanawagan sila sa pagpapatalsik ng Islamic Republic at pagbuo ng bagong sistemang pampolitika na may pantay na karapatan sa lahat ng etnisidad. Ito ang pinakakinatatakutan ng Islamic regime. Sa loob ng dekada, estratehiya ng Tehran ang panatilihing may pagdududa ang mga Persian sa hinihingi ng minorya, habang marahas na pinipigil ang mga minoryang ito. Hinati ng Islamic regime ang bansa nang sapat lang upang maiwasan ang pagkakaisa. Ngunit sa huli ay nasobrahan sila sa kanilang ginawa. Ngayon, ang mga minorya ay hindi lang nakikilahok sa protesta, kundi sila na rin ang nag-oorganisa at namumuno. Kaya matindi ang pagsupil at hindi na maitago ng estado ang ebidensya. Mas mabilis dumumi ng dugo ang kalsada kaysa malinis ng autoridad. Sobra na ang bangkay sa punerarya. Nagkakalat na ang mga bangkay sa labas, nakaselyo sa mga itim na bag, nakahilera, o inilalagay sa mga refrigerated na truck dahil wala nang mapaglagyan. Dito nagsimulang lumampas ang mga protesta sa bagong hangganan. Ang Partido ng Kalayaan ng Kurdistan. Partido ng Kalayaan ng Kurdistan, ang unang grupong umako sa armadong operasyon mula simula ng mga protesta at pagsupil. Ayon sa grupo, nang malinaw na nagpapaputok ang IRGC sa tao, tumugon ang mga mandirigma. Ito ang sinabi ng mataas na opisyal ng Partido ng Kalayaan ng Kurdistan mula Hilagang Iraq. Nalaman naming nagpapaputok ang IRGC sa mga nagpoprotesta. Nagsagawa ang aming unit sa Ilam, Kerman, Shah at Firasku ng armadong operasyon na nagdulot ng malaking pinsala sa puwersa ng rehimen. Hindi basta sibilyan ang Partido ng Kalayaan ng Kurdistan na kumuha ng baril dahil sa kawalan ng pag-asa. Marami sa mga Peshmerga ang may karanasan sa labanan kontra Islamic State of Iraq and Syria at natutong gumalaw bilang maliliit na mobile na unit. Ito rin ang uri ng karanasang kinakaharap ngayon ng mga tropa ng Iran. Dahil dito, sumali rin sa labanan ang mga militante ng Baluchi mula Sistan, Baluchistan. Ilang linggo, bago pa man nagsimula ang mga protesta, ilang Sunni Baluch na grupong rebelde ay nagkaisa na sa ilalim ng isang bagong payong na organisasyon na tinatawag ang sarili nilang Mubarizun Front. Nagbabala rin sila na gaganti sila. Noong Disyembre 10, 2025 inatake ng grupong Baluchi ang IRGC bus malapit sa Kash. Napatay ang 4 na sundalo at marami ang nasugatan. Nagkasama ulit ang mga mandirigmang ito noong Enero 7 at 10 para salakayin ang convoy ng pulisya ng rehimen para sa pamamaril sa mga hindi armadong nagpoprotesta na nabanggit ko sa simula ng video. Impyerno. Pati ang mga dating nagpoprotesta ay lumalaban na ngayon sa mga di inaasahang paraan. Sa kanlurang Elam, isang IRGC koronel ang binugbog hanggang mamatay ng galit na tao
Noong Enero 12, ito ay bigla ang pagtatanggol sa sarili, dulot ng matinding galit at kawalan ng pag-asa. Ginamit ito ng rehimen para palakasin ang kwento ng teroristang separatista. Agad na pinalabas ng mga opisyal ni Khamenei ang mga insidenteng ito bilang patunay na mga dayuhang sinusuportahang rebelde ang nasa likod ng kaguluhan. Nagbabala ang state media, lalo na ang Tasnim News ng IRGC, na sumali na sa labanan kontra Estado ang mga grupong Kurdish. Iniulat ng Fars News na ang PJAC, militanteng grupong Kurdish, ay pumatay ng 8 miyembro ng IRGC sa Kermanshah at binaril mula sa malayo ang isang pulis sa Ilam. Wala pang kumpirmasyon mula PJAC tungkol sa pag-atake, pero nababahala ang Tehran, kaya inamin ang malaking pagkalugi. Ngayon, hindi na kayang sabayan ng elitistang tropa ng Tehran sa lahat ng lugar, unang beses sa mga dekada. Isang opisyal ng Iran na nagsalita ng hindi nagpapakilala ang umamin na ang rehimen ay halos nakikipaglaban sa dalawang harapan. Isa laban sa mga nagpoprotesta at isa pa laban sa mga armadong rebelde, na siyang dahilan kung bakit ito ay isang pinakamasamang senaryo na lalo pang lumalala. Kamakailan, iniulat ng Reuters noong Enero, 14 na tinangkang tumawid ng mga armadong separatistang Kurdish mula Iran papuntang Iraq base sa ulat ng seguridad. Nagbabala rin ang intelligence service ng Turkey sa IRGC tungkol sa pagtitipon ng mga unit ng Kurdish malapit sa hangganan. Ngayon, hindi ibig sabihin nito na malapit nang bumagsak ang rehimen. Hindi pa, pero ibig sabihin nito ay hindi na maaring umasa ang Tehran na mapipigil nila ang pagtutol gamit lang ang takot at pananakot. Tinatakot na ng mga minorya sa Iran ang rehimen. Para sa Islamic Republic na nakatayo sa pananakot sa mahihina, ito na ang pinakamalaking banta. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video ay ang pagpapakita ng drone strike kahit walang nasasaktan na tao o sundalong Ruso. Madalas dinidemonetize or nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 na video tungkol sa digmaan ang na-demonetize. Yung pagpakitang mga drone strike or kahit footage mula sa frontlines ay hindi kaaya-aya para sa mga advertiser, kaya nililimitahan ang mga video. Ito ang realidad ng makabagong digmaan na kinakaharap at nilalampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na mahalagang maipakita ito, kaya inilunsad namin ang Business Basics, ang sarili naming plataporma na ginawa mula sa simula at walang limitation. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang mga kuha sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga base ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa aming site. Sa ganung paraan, hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin dahil lang hindi masaya ang mga advertiser sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas, kundi sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga taong interesado sa ganitong uri ng balita and gusto mong mapanood ang mga video namin ng walang censorship at makakuha ng mga bonus na nilalaman na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. Pwede mong i-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng na-upload at mga video na i-upload pa namin. Bukod pa dyan, susuportahan mo ang aming coverage at ang aming channel, kaya maraming salamat. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod.